Magandang araw, Ginang Kabawag. Ito po ang pag-uulat ko sa El Filibusterismo, Kabanata 24, Mga Pangarap. Ito ang mga talasalitaan. Naulingan, narinig. Mapaniil, mapang-abuso. Naghulas, pagtutubig, lusaw, tunaw o tagas. Pagkabusabos, pagkaalipin. Sumilay, sumulpot, sumipot o dumating. Katipan, kasintahan. Ito ang mga tauhan. Paulita Gomez, Juanito Pilaes, Doña Victorina at si Isagani. Tagpuan. Sa kabahaan ng Paseo de Maria Cristina patungo sa Maleon. Buod. Ang magkasintahang sina Isagani at Paulita ay mag-uusap sa luneta. Galit si Isagani dahil nakita niyang magkasama sina Paulita at Juanito sa dulaan. Ngunit napag-alaman niya na si Doña Victorina raw ay ang may ibig kay Palaez, kaya nagkatawanan sila ng kausap. Nagkapalitan din sila ng mga pangarap sa hinaharap. Nais raw ni Isagani na sana yon manirahan. Para sa kanya, ang bayang iyon ang tanging niyang kaligayahan. Bago pa nakilala at nakita si Paulita, ngunit nabatid niyang parang naging may kulang sa kanya ang bayang iyon at natitiyak niyang ay ang kanyang nobya. Ngunit ayaw pumunta doon ni Paulita, ayaw daw niyang magdaan sa mga bundok na matik. Ang nais niyang paglalakbay ay sa pamamagitan ng tren. Pinaghambing ni Isagani sa isip ang pansin ng mga taong pamamahalaan sa nagkaramdam na si Simon at ang mga sugatang kawal na galing sa digma. Sa sugatang kawal ay niwalang pumapansin, subalit kay Simon ay nabahala ang marami. Iba na raw ang mayaman ayon sa bintana. Ang bayang nasa isip niya ay di lamang Pilipinas kundi pati ang Espanya. Nang dumating sina Paulita ay ninitian niya ang nobyo. Ngumiti rin si Isagani at tila ba napawi lahat ng kanyang pagkainis. Masaya na sana si Isagani, ngunit biglang itinanong ni Doña Victorina kung nasa kanilang nayon ba't nagtatago ang asawa niyang si Don Tiburcio. Ipinagkaila ng binata ang kanyang nalalaman, ngunit may pahabol na tanong ang Donya na ano daw kaya kung pakasal siya kay Juanito. Kinaiinisan naman ang kanyang kamag-aral, ngunit pinuri pa niya si Juanito sa harap ng Donya. Ito ang mga aral na maaari nating matutunan sa kabanatang ito. Ang kabanatang ito ay pinakita dito na ang kaalaman at edukasyon ang susi upang mapabuti ang kalagayan ng bayan. Ito din ay naglalarawan ng mga problema at katiwalian sa lipunan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Yun lamang po, salamat. At ngayon, itatalakay naman natin ang Kabanata 25 na pinamagatang Tawanan at Iyakan. Mga talasalitaan.
mapanglaw, malungkot o walang sigla, balintataw, alaala o hamianasyon, simbuyo, masidhing damdamin, masinop, maingat at maayos, nakababahala, nagdulot ng pag-aalala. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 25. Una, Isagani. Si Isagani, siya ay isang makayabang estudyante na mas masigasig sa mga reforma para sa kapakanan ng kabataan. Mahal niya si Paulita Gomez at isa siya sa pinamakatalinong estudyante sa nobela. Ikalawa, Makaraig. Isa ring estudyante na mayaman at mapagbigay. Katatlo, Sandoval. Isang estudyanteng Kastila na kakampi ng mga Pilipinong mag-aaral. Siya ay palaban at aktibong sumusuporta sa kilusan ng mga estudyante para sa pagbabago. Kaapat, Picson. Isa pang estudyante, ngunit mas pessimistic at hindi agad naniniwala sa mga adhikain ng kanilang grupo. Kalima, Tadeo. Isang tamad na estudyante na madalas hindi pumapasok sa klase. Kaanim, Padre Irene. Isang pare na kinakatawan ang mga interes ng mga makapangyarihan, ngunit siya rin ang tagapamagitan ng mga estudyante sa kanilang mga hiniling. 7. Don Custodio. Isang mataas na opisyal na pamahalaan na may malaking impluwensya. Padre Sibila. Isa sa mga paring tumututol sa mga reforma at advokasya ng mga estudyante. Simon. Isang mayamang alahero na may lihim na misyon para pagbagsakin ang gobyerno. Dumako naman tayo sa buod. Naganap ang pagtatanghal ng dulang Las Cloches de Cornevilla sa teatro. Marami ang pumunta upang manood, kabilang ang mga kilalang personalidad sa lipunan. Sa gitna ng pagtatanghal, napansin ang pagtatalo at iba't ibang reaksyon ng mga manonood. Si Don Custodio ay may malalim na iniisip at abala sa sariling mga plano sa halip na tutukan ang palabas. Samantala, sila Paulita Gomez at Juanito Palaez ay nagpapakita ng kasiyahan at tila masaya sa kanilang usapan. Si Ben Zaib ay periodista, ay nagpahayag ng opinyon ukol sa dulang pinapanood, ngunit hindi ito masyadong pinapansin ng iba. Sa kalagitnaan ng saya at tawanan, dumating ang balita tungkol kay Simon. Ang alahasero ay nasa binggit ng kamatayan dahil sa tinamong sakit mula sa nalalapit niyang paghihimagsik. Naghatid ito ng kalungkutan at takot sa ilang mga karakter. Ang kabanata ay nagpapakita ng masalimuot na kalagayahan ng lipunan, kung saan may mga natatawa at nagagalak habang ang iba naman ay umiiyak at nagdadalamhati. Ang kanilang tagpuan ay sa Pansiteria Macanista de Buengos. Ang mensahe at aral sa nobita ay nagpapakita ng pagkakaiba ng mga tao sa reaksyon sa mga suliranin sa lipunan, kung saan ang ilan ay abala sa sarili nilang kasiyahan habang ang iba ay nagdudurusa. Sa kalusukuyang panahon, ito ay makikita sa mga isyu ng kawalan ng malasakit at hindi pagkakapantay-pantay, kung saan maraming tao ang hindi pinapansin ang paghihirap ng iba. At doon nagtatapos ang aming presentasyon tungkol sa Kabanata 24 at 25.